Master, ang anak ko ay lunod sa trabaho, kahit na marami siyang kinikita. Pero ngayon, ay wala pa rin siyang anak na magmamana ng ari-arian. Maaari niyo bang hulaan? Kung nasaan ba ang itinakda para sa kanya? Hayaan mong hulaan ko muna. Zijo? Old Madam Gu, huwag kang magmadali. Ang tunay na pag-ibig ng anak mo ay nagpakita na. Muli silang magtatagpo sa lalong madaling panahon. At magkakatuluyan din. Ay, tamang-tama yan. Kailan ko naman kaya mayayakap ang apo ko? Malayo man sa tingin, ngunit malapit lang sa paningin. Ha? Kaninong bata to? Ang lakas ng loob magnakaw sa pamilyang Gu? Tatay, sa wakas ay nahanap ka na ni Juan Juan. Mautak ang batang ito, ha? Pagkatapos mahuling nagnanakaw, biglang mang-aangkin ng tatay? Special Assistant Zhang, ilayo siya rito. Opo, halika rito. Tatay, hindi nagsisinungaling si Juan Juan. Ikaw talaga ang tatay ni Juan Juan. Ang gulo, nasaan na ang litratong binigay ni nanay? Isang grupo ng mga baliw. Bakit nakalabas na naman kayo? Bumalik na kayo doon. Huwag niyo akong hawakan. Asyente sa Ayoko. pangatlong kama, Lu Xinghe. Narito ang anak mo para makita ka. Nanay, Juan Juan, ang litratong binigay ko sa iyo, naitago mo ba ng maayos? Nakabalik na sa bansa ang tatay mo? Siya na lang ang tanging pamilya mo? Kailangan mong bumalik sa tabi niya. hahanapin ko ang tatay. Sasabihin ko sa kanya na hindi baliw si nanay. Ililigtas kita rito. Juan Juan, huwag mong sasabihin sa tatay mo ang tungkol sa akin. Dahil, natatakot ako na baka ang galit ni Gug si Joe ay madamay ka pa. Gug Jizu, pakiusap, alagaan mo sana ang anak natin. Sige na bata, hindi ko kilala ang mama mo. Kung gusto mong kunin ang mga itlog, kunin mo na. Pero wag na wag kang nagnanakaw. Sandali lang. Zijo? Tingnan mo ang batang ito. Kamukhang kamukha mo siya. Lalo na sa may kanang mata. Yung taling yun, sa ilalim. Eksaktong-eksakto sa taling mayroon ka. Paano naman ako magkakaroon ng anak? Masyado na kayong desperadang magkaapo. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Ilayo nyo na ang bata rito. Nawala ang litrato. DNA test na lang ang tanging paraan para maniwala si Papa na si Juan Juan ay anak niya. Lola, binigyan niyo ako ng mga itlog, kaya bibigyan ko kayo ng isang apo. Hindi nagsisinungaling si Juan Juan. Kailangan niyo akong paniwalaan. Alice, Bakit kaya tuwing nakikita ko ang batang ito, lumalambot ang puso ko? Tao. Imbestigahan nyo ito. Gabayan nawa ng Bodhisattva, sana ay si Juan Juan na talaga ang apo ko. lumabas na ang resulta. Ang batang lalaki kanina ay tunay ngang anak ni President Gu. Hahaha, sabi ko na nga ba? May tagapagmana na ang ating pamilyang Gu. Ikaw na bata ka, bilisan mo, at sunduin mo na ang apo ko pauwi. Paano itong nangyari? Mula noon, hindi na ako kailanman lumapit sa kahit sinong babae. Hay naku, ikaw talaga. Ito ang litrato ng una mong nobya. Siya ba talaga ang lihim na nagkaanak sa'yo? Lu Xinghe, noong dala mo ang anak natin, iniwan mo pa rin ako. Ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Hay nako, ikaw, wag ka na masyadong magmukmok. Ang mahalaga ngayon ay mahanap agad ang bata at si Xinghe, ang apo at manugang nating mga pamilyang Gu, ay hinding-hindi dapat mapabayaan sa labas. Opo. Juan Juan, sa wakas, masasamahan na kita sa paglaki mo. Go X si Joe. Di ko akalain na pagkaalis mo sa akin, ay magiging ganito kahabag-habag ang buhay mo. Galit pa rin siya sa akin. Alam ko yon.
Ikaw ang nagpatunay na maayos ang isip ko. Kaya pinalaya ako ng ospital. Salamat, Gug si Joe. Babayaran ko rin sa'yo ang perang ito balang araw. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi sa gusto pa rin kita. Ayaw ko lang na ang nanay ng anak ko ay sabihan ng ibang tao na may sakit sa isip. Wala akong iniisip na iba. Ang tulong na ibinigay mo ay tatanawin kong utang na loob. Alam kong nagbayad ka pa ng 200,000 piso para sa paggamot ko. Gagawa ako ng paraan para mabayaran kita. Paano kung tumakas ka bigla? Wala ka namang isang salita. Nangako kang magsasama tayo habang buhay? Pero iniwan mo pa rin ako sa huli. Patawad. Ano bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Magpakasal tayo. Kasal? Ayoko lang na ang anak ko ay lumaking walang kalinga ng magulang. Pagkatapos ng kasal, wala tayong pakialamanan. Hindi kita papakialaman. At huwag mo rin akong pakialaman. Sige, pumapayag ako. Aalis din ako kapag nabayaran ko na ang utang ko sa'yo. Hinding-hindi ko guguluhin ang buhay mo. Lu Xinghe, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas sa akin. Di ko akalaing pagkalabas ko ng mental hospital, ikakasal ako sa 5 taon ko ng naging ex-boyfriend. Ano? Sinasabi mong nakalabas na ng mental hospital si Lu Xinghe? Hindi bihasa si Lu Xinghe. Kahit nanggaling na sa mental hospital, hindi pa rin tumitigil? Nakakuha pa ng lalaking tutulong sa kanya. Pa, ibig niyo bang sabihin may nasa likod ni Lu Xinghe? Siyempre naman, kung may ganoon siyang kakayahan, paano niya matitiis na manatili sa mental hospital ng 5 taon? Siguradong may nakuha siyang mayamang sponsor. Kung alam ko lang na ganito, dapat tinapos ko na ang lahat. 5 taon na ang nakakaraan. Lagot tayo pa. Ang heirloom ng pamilyang Lu na dugong Ruyi ay hindi pa rin mahanap. Kung ilalabas ng masamang babaeng si Lu Xinghe sa harap ng maraming tao ang dugong Ruyi, mabubunyag ang ginawa natin sa dating pinuno ng pamilyang Lu, pati na ang ginawa natin sa mga tagapagmana ng pamilyang Lu. Mabubunyag ang lahat. Huwag kang mag-alala. May kasama pa siyang bata. Hindi siya maglalakas loob na kumilos ng basta-basta. Pa, huwag kayong mag-alala. Susunod ako sa inyo. Sa pagkakataong ito, hindi tayo dapat magpalambot. Ito ang Juan Juan, ito ang itlog na kinuha ko lang kay tatay. Hindi magnanakaw si Juan Juan, nagugutom lang talaga si Juan Juan. Ah. Dito ka lang pala nagtatago? Sa wakas ay nahanap na kita. Juan Juan, paborito ni tita ang mga mababait na bata. Kung sasabihin mo sa akin, kung saan itinago ni mama ang dugong Ruyi, bibilhan ka ni tita ng candy, ayos ba? Hindi po sinabi ni mama sa akin, anong dugong Ruyi. Gaya ka nga talaga ni Lu Xinghe. Wala kang utang na loob. Sana pala noong una pa lang, ay dinala ko na kayong dalawa sa mental hospital. Ang pamanang kayamanan ni pamilyang Lu, ang dugong Ruyi. Pa, Papa, hindi magnanakaw si Juan Juan, anak ni Papa si Juan Juan. Alam ni Papa. Mabuting bata ang Juan Juan ko. Hindi nahahayaan ni Papa na masaktan ka pa. Tigil! Pwedeng isama ang tao, pero iwan ang dugong Ruyi. Papa, pamana po yan ni Lolo para kay Mama. Pakiusap, Papa. Huwag mong hayaang kunin ng masasamang tao ang gamit ni Mama. Sige, pangako ni Papa. Basta gamit ng mahal ko, walang makakakuha nito. alam ko na. Ikaw, yung hampas lupang, nakipagrelasyon kay Lu Xinghe 5 taon na ang nakalipas? Tanging tagapagmana lang ng pamilyang Lu ang karapat-dapat na magmay-ari ng mamahaling dugong Ruyi. Tatay-tatayan ka lang ng paslit na to. Kung susubukan mong galawin ang pag-aari ng pamilyang Lu, sinisiguro ko, pagsisihan mo ito ng husto, mawawala ka sa mundong ito. Ikaw ba ang gustong manakit sa anak ko? Ako nga, bakit? Anong magagawa mo? Saktan niyo siya. Gawin niyo ang lahat para magdusa siya. Sige, Bitawan niyo ako. Ang katawan ng batang ito ay masyadong mahina dahil siguro ito sa palaging gutom at kakulangan sa nutrisyon. Pag-uwi niyo ni President Gu,
Dapat bantayan ang pagkain ng bata at punan ang lahat ng kulang na nutrisyon. Sige. Nako. Apo ko, nadudurog ang puso ng lola sa'yo. Napakarami mo palang pinagdaanan noon. Lu Xinghe, hindi mo lang tinalikuran ang pagmamahalan natin. Minamaltrato mo pa ang kaisa-isa nating anak? Ganon mo ba kaayaw sa Juan Juan? Juan Yuan? Ganyan ba ang trato sa'yo ng mama mo palagi? Kahit pagkain ay hindi ka pinagbibigyan? Hindi po, Papa. Mahal na mahal po ni Mama ang Wanjuan. Nagkulang na nga sa nutrisyon sa gutom. Mahal pa ang tawag doon? Hindi po si Mama. May mabigat lang po siyang dahilan. Wala akong pakialam sa dahilan niya. Dahil pinapunta ka niya sa akin, apelidong Guna ang gagamitin mo? Hindi na Lu. Simula ngayon, Papa lang ang meron ka. Wala nang Mama. Pero Papa, Gu naman talaga ang apelido ko. Ang buong pangalan ko ay Gu Nianzhou. Nianzhou, namimiss ko si Xizhou. Lu Xinghe, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Guxi Show, isa kang hampas lupa. Di mo maibigay ang buhay na gusto ko. Kaya, wag kang parang asong humahabol sa akin. Xinghe, huwag ka nang magbiro. Di ba napag-usapan na natin na magsasama tayo habang buhay? Pamangkin, ibigay mo na ang pamilyang Lu na pamanang dugong Ruyi ngayon din. Kung hindi ay ipapa-blacklist ko ang mahirap mong boyfriend na nagtatayo ng negosyo. Ang pamilyang Lu na pamana, hindi mapupunta sa kamay ng hayop na yan. Pero nagsisimula pa lang si Sizu, mahirap na ang sitwasyon ng kumpanya. Hindi ko siya pwedeng idamay. Gusishaw, di mo pa ba naiintindihan? Ang pag-ibig na walang pera ay parang buhangin lang na naglalaho. Umalis ka na, wag mo akong padiriin. Pera lang pala ha? Pagsisihan mo ang lahat ng ito. President Gu, sa wakas ay nakabalik na si Batang Amo. Huwag niyo muna isipin kung sasama siya sa nanay o sa tatay niya. Tama, tama. Wala ka talagang preno magsalita. Tabi diyan, tabi. Aking apo, uwi na tayo kay Lola. Gusto mo ba? Doon sa bahay, ipinaghanda kita ng maraming laruan, pati na rin mga damit. Tingnan mo muna pag-uwi. At kung hindi mo naman magustuhan, sasama ka ni Lola sa malaking mall para ikaw ang pumili. Salamat po, Lola. Binilhan niyo po ng maraming gamit si Juan Juan. Paglaki ni Juan Juan at may trabaho na, bibigyan ko rin po kayo ng pera. Napakamabait na bata talaga. Juan Yuan, di mo na kailangang magtrabaho. Sa'yo ang lahat ng pera ng papa mo. Habang buhay mo, yang hindi mauubos. Halika na, uwi na tayo kay Lola. Halika, bubuhatin ka na ni Papa pa uwi. Bakit mo ako tinitingnan? Tara na, uwi na tayo. Sadyang ayaw lang aminin ni President Gu ang nararamdaman niya. Tama, ang taong yan, na ayaw umamin, balang araw ay magsisisi rin siya. Lu Xinghe, sino na namang lalaki ang iniisip mo? At ang saya-saya mong nakangiti? Gu Exiju, wala akong iniisip. Bitawan mo ako. Dahil kasal na tayo, dapat mo lang gawin ang tungkulin mo bilang asawa. Nandyan pa si Juan Juan? Pakiusap, wag mong gawin to. Bakit? Ngayon ay natatakot ka nang makita ng iba? Noong nasa piling kita, noong araw-araw tayong magkasama sa kama, sinabi mo pa noon na habang buhay tayong magsasama at hinding-hindi mo ako tatalikuran. Gu Sizu, wag mo akong hawakan. Lu Xinghe, ganito mo na ba ako katinding ayawan? Sino ba ang lalaking pinaglalaanan mo ng katapatan? Bakit? Mas magaling ba siya sa akin? Kaya ba hindi mo siya makalimutan? Walang hiya ka. Walang ibang lalaki. Dahil mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Ako na ang pinakamahal mong mayamang tao ngayon? Hindi ba't pera lang naman ang gusto mo? Basta pasayahin mo lang ako, ibibigay ko ang lahat ng hilingin mo. Gusto kong samahan mo akong matulog ngayon at bigyan mo ako ng anak. Bitawan mo ako. Kailangan kong sagutin ang tawag. Tanggap ka na? 8,000 kada buwan. Kung kaya mong tanggapin, pumunta ka na rito bukas.
Ang saya ng ngiti mo, ah. Lu Xinghe, mag-asawa na tayo ngayon, pero nasa labas ka pa rin. At tumatanggap ng trabaho para alagaan ng iba. 8,000 kada buwan? Ang mura mo naman. Sabi mo dati, hindi mo pakikialaman ang mga gawain ko at wala kang pakialam sa personal na buhay ko. Kapag nakalikom na ako ng 200,000, magdidiborsyo na tayo. Lu Xinghe, noong tinalikuran mo ako para sa mayaman, ito ba ang sinasabi mong magandang buhay? Paulit-ulit mong ibinebenta ang sarili mo? Ganito ba ako kawalang halaga para pagkatiwalaan mo? Dahil hindi gusto ni Guk si Zhu si Juan, kailangan ko siyang isama sa trabaho para hindi maging sagabal si Juan sa paningin niya. Ako ang bagong taga-kumpuni? Nasaan po ang bodega? Mabahong taga-kumpuni. Hindi pwede rito ang magsama ng batang pulot sa trabaho. Umalis ka na rito. Hindi pulot ang anak ko. Ano bang ingay yan ngayong umaga? Director Shu, Parating na si Joe sa kumpanya, ang mga walang kinalaman ay umalis na agad. Ang sinasabi mong ex-iho ay... Magandang araw, matandang ginanggu. Matandang ginanggu, bakit po kayo nakasuot ng napakasimpleng damit ngayon? Nabalitaan ko kasi na ang manugang ko ay unang araw sa trabaho ngayon. Nagsuot ako ng ganito. Dahil gusto kong makita ang manugang ko at ang mahal kong apo. Sige na, kayong lahat, wag na kayong sumunod. Kaya ko nang pumasok mag-isa? Masusunod po. Tama, siya nga ang kilala mong si Guk si Joe. Ngayon, hindi lang siya ang pinakamayaman sa syudad. CEO pa siya ng Gu Group. At higit sa lahat, fiancé ko siya. Ano? hoy, babaeng masama. Pumunta ka lang dito para maging technician, para lang lumapit kay President Gu, at para hanapan ng tatay ang anak mo. Ano? Ikaw na mahirap ka. Nagawa mo pang pangarapin na agawin ng fiancé ko? Gusto mo bang saktan kita ng husto? Tigil. Ikaw na matandang to. Sino ka ba sa tingin mo? Para pigilan akong magturo ng leksyon? Masamang Ale, bakit mo tinulak ang lola ko? Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Mabait na bata, ayos lang ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong itulak ako ng ganyan? Ikaw na matandang to. Hindi lang kita itutulak. Sasaktan pa kita. Pati matanda papatulan mo, ano bang klase kang tao? Ikaw si Lu Xinghe, di ba? Para lang sa matandang ito, talagang nagawa mong suwayin ang iyong pinuno. Matanda na ang matandang ito. Sigurado naman akong may matanda rin sa pamilya mo. Kung ang sarili mong kamag-anak ang hiyain ng ganito, siguradong hindi ka rin matutuwa. Kaya pakiusap, magsalita ka ng may respeto. Sino ka para pagsabihan ako? Naglakas loob kang isama ang matandang ito pati ang batang ito dito sa kumpanya at kinalaban mo pa ang pinuno. Formal kong ipinapaalam sa'yo, sante ka na. Ang layunin ng Gu Group ay irespeto ang matatanda at mahalin ang mga bata. Sinusunod ko lang ang layunin ng kumpanya. Ano ang karapatan mong sibakin ako? Tama, ang galing talaga ng manugang ko. Sa tingin ko, tama ang sinasabi ng dalagang ito. Ang dapat umalis ay ang mga tulad ninyong mapangmata ng kapwa. Ikaw na matanda ka, may karapatan ka bang magsalita? Akala mo naman desisyon mo kung mananatili ako, ha? Hoy, matanda. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Si Director Shu ay ang anak ni Pamilyang Shu, ang babaeng pinakamamahal ng ating President Gu. Wala kang alam, pero naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Wala kang alam, at may gana ka pang magsalita ng ganyan. Sinungaling? Paanong di ko malalaman kung kailan si Guk si Show nagkaroon ng kasunduan ng kasal kay Binibining Shu? Ikaw na matandang walang silbi. Ano ba ang malalaman mo? Darating na si President Gu mamaya. Huwag mong hayaang ang tatlong mahihirap na to ay madumihan ang mata niya. Mga tauhan, ilabas niyo ang tatlong pulubi na to. Huwag niyo siyang gagalawin. Masamang tiya, anong gagawin mo? Huwag mong sasaktan si Mommy at Lola. Director Shu, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Matanda na siya. Nakatatanda siya sa atin. Kung magiging marahas ka sa kanya, hindi ka ba natatakot na husgahan ng iba? Husgahan? Lugar ko to. Laya kong turuan ng leksyon ang kahit sino.
Sisihin mo ang matandang walang silbi na to, na basta-basta na lang pumasok dito. Lugar mo? Ang Gu Group na to ay ako mismo ang nagtatag. Ako ang tunay na ina ni Gug Sizaw. Sino man sa inyo ang magtangkang kumilos, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Ano? Sinabi mong ikaw si Old Madam Gu? Hump, totoo ang sinasabi ko? Ay nako, sa tingin ko itong matandang to, baka may ulyanin na. Si Pamilyang Gu ay ang pinakamayaman sa Imperial Capital. Si Old Madam Gu ay napaka-importante at marangal. Paanong mangyayari na puro mumurahin ang suot niya? Mga tauhan, saktan niyo siya ng husto. Ang mga impostor na to. Huwag niyo siyang sasaktan. Sinong mga ngahas na humarang, saktan niyo na rin siya. President Gu, hindi po maganda ito. Sina Madam, Batang Amo, at si Matandang Ginang Gu ay sinasaktan. Ano? Tara, tingnan natin. Dahil kinalaban niyo siya, mukhang naghahanap kayo ng gulo. Sino ang naglakas loob na mang-api sa tauhan ko? Gusto niyo na bang mawala sa mundong ito? Ano? Sinabi talaga ni President Gu na tauhan niya ang hamak na repairman na yan? Ah, siya ba talaga ang asawa ng presidente? Kamusta po ang pakiramdam niyo? Chex. Ayos na ako. Zijo. Ano bang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng tauhan mo siya? Ano bang ugnayan mo sa hamak na repairman na yan? Empleyado ng kumpanya, si Lu Xinghe. May problema ba kung sabihin kong tauhan ko siya? Ganoon pala. Kung ganoon ay wala naman palang problema. Mukhang mahal na mahal niya talaga si Xu Churan. Kaya naman mas pinili niyang ilihim ang tungkol sa pagpapakasal namin. Zizhao, hindi maganda ang ugali ng babaeng yan. Hindi siya bagay sa'yo. Hump, Huwag kang sumobra. Iniligtas ka lang ni Exiju kanina dahil lang ayaw niyang palakihin ang gulo para di mapahiya ang kumpanya. Huwag kang masyadong mayabang dahil lang matanda ka na at utusan ng mga desisyon niya. Xu Churan. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa nanay ko? Mag-sorry ka. Ito. Ano? Ang matandang babaeng to? Siya talaga si Matandang Ginang Xiao. Hindi ito maaari. Palaging nasa ibang bansa si Matandang Ginang Xiao, napaka-importante ng katayuan niya, paanong magiging siya ang ordinaryong matandang ito? Ito. At kayo rin. Dahil inapin niyo ang pamilya ni Gug Sizu, kayong lahat ay tanggal na sa trabaho. Matandang Ginang Xiao, patawad po. Hindi ko po agad kayo nakilala. Pakiusap po. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Opo, President Gu. Naligaw lang din po kami. Nang dahil kay Director Xu, patawarin niyo po sana kami. Hump. Mapang-api kayo sa mga inaakala ninyong mababa? Oo nga, President Gu. Nalinlang lang din kami ni Director Xu. Patawarin niyo po kami. Si Zhou, 5 taon na tayong magkakilala. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Siya ang nagsabi sa akin na may patakaran ng kumpanya na bawal magdala ng bata ang mga empleyado sa trabaho. Sabi pa niya na itong si Matandang Ginang Gu at ang batang ito ay magkakuntsaba. Kaya lang ako naging bastos sa kanya. Director Xu, ikaw ang gumawa ng patakarang iyan. Sumusunod lang ako sa utos. Tumahimik ka. Sisisantehin na kita. Bilisan nyo. Kalad ka rin nyo siya palabas. Matandang Ginang Gu, naging bulag ako. Hindi kita nakilala agad. Patawad po. Mataas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi lang sa akin ka dapat humingi ng tawad, kundi pati na rin kay Wanjuan at sa nanay niya. Pasensya na. Parang napipilitan ka lang? Mukhang itong binibining Xu ay wala palang kwenta. Pasensya na. Inaamin ko na nagkamali nga ako kanina. Pero kung hindi nyo lang ako, ginalit kasama ang batang ito.
Hindi naman ako magsasalita ng ganoon. Masamang tita, nagsisinungaling ka. Sabi ni Mami, ang mga sinungaling ay hahaba ang ilong. Tumahimik ka na. Tama na yan, Shuchuran. Dahil ikaw ang binibining Su, at dahil unang beses mo pa lang ito, papalagpasin ko muna ito ngayon. Sa uulitin, lumayas ka na sa Goo Group. Kayong dalawa, sumunod kayo sa opisina ko. Si Zhao, pakiramdam ko talaga na ang mga nangyari noon ay may kakaiba. Ang manugang ko ay hindi mukhang taong gahaman sa pera. Kung hindi lang dahil sa pagligtas sa akin ng manugang ko, ang buhay kong ito ay baka natapos na rito. Ang ganoong kabuting manugang, dapat mo siyang pahalagahan. Ma, alam ko na po. Si Lu Xinghe naman ay nanay ng anak ko. Kaya pala nagpakasal sa akin si Gu X si Zhou. Dahil lang talaga na ako ang nanay ng anak niya. Wala talaga siyang kahit anong nararamdaman para sa akin. Nandito na sina Wanjuan at Xinghe. Lola, Ay, ang bait na apo. Ialabas ko muna si Wanjuan para maglaro. Mag-usap muna kayong dalawa. Mami, pwede po ba akong makipaglaro kay Lola? Sige, pumunta ka na. Halika na. Maglaro na tayo. Lu Xinghe, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Ma, alam ko, nanay din naman siya ng anak ko. Ituturing ko siya ng maayos. Alam mo ba, President Gu, huwag kang mag-alala, hindi ko ipapaalam sa iba na si Juan Juan ay anak natin at lalong hindi ko ibubunyag na kasal na tayo. Simula ngayon, ilihim na muna natin ang kasal natin. ilihim ang kasal? Alam kong hindi mo ako gusto ngayon. At alam ko ring mayroon kang ibang nilalaman ng puso mo. Kapag nabayaran ko na ang dote, magdi-divorce na tayo. At isasama ko si Juan Juan paalis. May iba akong gusto? Sige, kung yan ang sabi mo, Edian. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, hindi ko naguguluhin ang kasalukuyan. At ang magiging buhay mo sa hinaharap. Sige. Kung sikretong kasal, sige, sikretong kasal na lang. President Gu, kung wala ka na namang ibang kailangan, babalik na muna ako sa trabaho. President Gu, pareho naman na kayong kasal. Bakit hindi na lang natin i-anunsyo ang kasal niyo para wala na ring taga-kumpanya ang maging bastos sa misis niyo? Wag na. Dahil gustong-gusto na rin naman niyang makipagdiborsyo, mula ngayon, pananatilihin nating sikreto ang kasal namin. Ano? Si Zhu? Sino yung sinabi mong sikreto mong asawa? Sino ba ang babaeng yon? Wala kang pakialam. Pero alam mo naman, na pumasok lang ako sa kumpanyang ito para sa'yo. Matagal ko na itong sinabi sa'yo. Nakapatid lang ang tingin ko sa'yo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sobrang gusto kita. Kung gusto mo pang manatili sa Gu Corporation, huwag na huwag mo na ulit sasabihin ang mga ganyang bagay. Director Shu, busy si President Gu sa paghahanap ng paraan para makuha ang development rights ng Tianqi. Marami na siyang iniisip, kaya mabuti pang huwag mo na siyang galitin. Siguradong dahil to sa pagkakamali ko kay Old Madam Gu, sinasadya lang ni si Zhu na sabihing sikreto siyang kasal para inisin ako. Mahal pa rin naman niya ako talaga. Kapag nakuha ko ang proyekto ng Tianqi, siguradong hahangaan niya ako. At lalo pa siyang magkakagusto sa akin. Anong ginagawa mo? Iniiwasan mo ba ako? Hindi kaya. Ang singsing. Dahil kasal na tayo, ang lahat ng meron sa ginang Gu, ibibigay ko sa'yo. Wag na. Salamat sa kabutihan mo. Natanggap ko na. Pero bawal ang alahas sa mga patakaran sa trabaho.
Kung ilalagay mo sa loob ng kwelyo, hindi na ito makikita. President Gu. Aray. President Gu. Anong nangyari? President Gu, iyong matagal mo nang pinaplano at malapit mo nang makuha na proyektong Tiangchi ay pinakialaman ni Shu Churan. Naghanap siya ng classical band para makipagpaligsahan sa western band ng kalaban natin. Ang usapan, kung sino ang matalo, ay ibibigay ng libre ang proyektong ito sa kanila. Ang sinasabi ninyong Imperial Capital na pinakamagaling sa classical music ay wala naman palang binatbat. Talagang hindi siya uubra sa western music. Wang Fa, ikaw na masamang tao ka. Naglakas loob ka talagang lumaban sa mga taga Sakura Country? Proyekto to ng bansang Daxia natin. Sa negosyo, ang malakas ang laging nasusunod. Bago ang laban, ay nag-usap na kami ni Director Shu. Ngayong araw, classical music laban sa western music. Kung sino ang manalo, sa kanya ang proyekto. Si Director Shu ang direktor ng kumpanya namin, pero ang CEO naming si Guxi Shu ay hindi pa pumapayag. Ito ang kontratang pinirmahan ni Director Shu. Malinaw na malinaw ang pagkakasulat dito. Kahit sino pa ang dumating, kailangan niyang sumunod. Wang Fa, hanggat narito ako, wag mong asahang makukuha mo ang proyektong Tianchi. Pero talo ka na. Si Director Shu ay anak ng mayamang pamilya sa pamilyang Shu at nakapagtapos pa sa Victory Stone Academy of Music ng England. Kung lalaban kayo sa kanya, siguradong talo kayo. Director Shu, huwag ka nang pumalagpa. Talo ka na. Kung gusto mong manalo, mag-aral ka uli. Hindi ako papayag, isa pa. Matagal na nating pinirmahan to. Napagkasunduan na ang lahat. Kung sino ang manalo ay sa kanyang proyekto. Bakit gusto mo bang bawiin to? Oo nga, hindi ka pa ba sapat na napahiya? Sumuko ka na! Ang yabang naman yata ng President Wang na to. Ang proyekto ng Gu Group ko, nagagawa mo pang agawin? Sia Joe, alam ko na. Darating ka para suportahan ako. Umalis ka riyan. Nagdala ka sa akin ng napakalaking gulo, kaya kailangan kong ayusin to. Chizu, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam ko, nagsisikap ka para sa proyektong Tianchi. Ginagawa ko lang to para tulungan ka. President Gu, kami at ang Director Shu ay may pinirmahan ng kasunduan. May tatak na ang kumpanya mo. Pumunta ka ba rito para bawiin yon? Siyempre, hindi. Ako sa Gu Corporation ay laging tumutupad sa usapan. Mabuti, napakagalante ni President Gu. Kung ganoon, sa proyekto ng Tiangchi, hindi na ako magpapaalam. Sandali, President Wang, huwag kang magmadali. Malinaw na nakasulat sa kontrata na hanggat ang isang panig ay hindi na makapagpadala ng kalahok, tsaka palang mananalo ang kabilang panig, di ba? Tama. Nandito pa ako sa Go Group. Hindi pa ako sumasali sa kompetisyon. Director Shu, ako sa Wangfa ay hindi magpapaubaya sa iyo. Kapag natalo ka, huwag mong sasabihing nambubuli ako ng babae. Ako sa Shuchuran, hinding-hindi hahayaang kunin ng Wang Clan ang proyekto naming mga Gu Corporation. Mukhang kampante si Miss Su ha. Dahil diyan, ipakikita ko sa iyo ang galing ko. Chizu, ititira ko ang panalo para sa'yo. Ngayong araw, sisiguraduhin kong tatanggapin mo ang pagkatalo mo. Magsimula na. Ito ang horse racing at ito ang pinaka-nakapapagod na piyesa sa lahat. Si Miss Shu ay anak ng pamilyang Shu. Mula pagkabata ay marami na siyang alam. At saka, nag-aral din siya sa Music Academy doon sa bansang England. Sa laban na ito, siguradong mananalo siya. Tama ka dyan. Ang talento sa musika ng ating Director Shu, alam ng buong Imperial Capital. Ang mga banyagang ito, siguradong matatalo sila. Mali. Si Shuchuran matatalo siya. Ano namang alam mo, isa ka lang hamak na taga-kumpuni. Sa tingin ko, naiinggit lang siya sa talento sa musika ng ating Director Shu. Bakit mo nasabi yan? Lamang pa rin si Shuchuran sa ngayon.
Maayos ang basic skills ni Shuchuran. Pero ang piyesang horse racing na ito, Colors, ay talagang nakakapagod sa katawan. Ang ginagawa niya ngayon ay inuubos lang ang lakas at enerhiya niya. Tiyak na matatalo siya. Lu Xinghe, sa tingin ko, naiinggit ka lang sa talento ni Director Shu. Nakita mo na? Ang galing ni Director Xu. Hindi yan basta-basta mapagdududahan ng taong walang alam sa musika na gaya mo. Director Shu, kaya mo yan. Ha? Paanong nangyari ito? Ano ang nangyayari? Bakit naging ganito? Talo na? Nasugatan ang kamay ni Director Shu. Siguradong hindi ka na makakalaban ngayon, no? Bruha ka. Dahil sa iyo, nawala ang focus ko sa mga sinabi mo, kaya ako natalo sa laban. Masyado mo lang kasing binigla ang lakas mo. Bruha ka talaga. Sadyang sinira mo lang ang plano ko. Ipabanda mo muna ang kamay mo. Hump. President Gu, nasugatan ang daliri ni Director Shu. Ngayon ay wala na sigurong lalaban, di ba? Basura ang Gu Group. Kahit gaano pa karami ang dumating, mananalo ako. Oo. Ngayong nakakahiya ang pagkatalo mo. Mula ngayon sa buong mundo, mamaliitin na kayong lahat sa Gu Group. Sa pagkakataong ito, mawawala ang inyong dangal sa buong mundo. At kasabay nito, kayo rin ay itatakwil ng buong mundo ng negosyo. Hindi mangyayari yan. Hinding-hindi ko. Hahayaang may mang-api sa kanya. Pinoprotektahan ba ako? Ani Lu Xinghe? Sino ka ba? Sa akala mo, wala kang karapatang magsalita rito. Isa ka lang hamak na taga-kumpuni. Gu Shizhu, sumuko ka na. President Wang, hindi patalo ang Gu Corporation. Lu Xinghe, isang mabahong taga-kumpuni na katulad mo. President Gu, wala namang nakalagay sa patakaran na bawal sumali sa laban ng isang taga-kumpuni, di ba? Wala naman. Pero kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang ako. Pero, ang 5 taon na akong hindi nakakahawak ng instrumento. Go, Oxizo. Nagitiwala ka ba sa akin? Si Zhao, huwag mo siyang hayaang gumawa ng kalokohan. Ako na nakapagtapos sa tanyag na music school. Hindi nga nanalo. Paano pa siya na isang hamak na taga-kumpuni? Paanong mananalo yan? Nagtitiwala ako sa kanya. Mama. Mama, tutulungan ka ni Huan Juan. Sige. Ano bang klaseng laro ang ginagawa ninyo? Ito na ang huli. Isang laban lang ang magdedesisyon. Kapag natalo ako sa round na ito, aatras na ako. Sige, usapan yan. Magsimula na tayo. Isang taga-kumpuning hindi alam ang lugar niya at isang batang hindi alam kung saan nanggaling, sisiguraduhin kong tatanggapin ninyo ng buo ang pagkatalo ninyo. Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang galing ng musikang klasiko ng China. Anong labanan? Kahit anong kanta, ikaw na ang bahala. Bakit hindi pa nagsisimula si Lu Xinghe? Siguro ay hindi niya alam kung paano, di ba? Siya lang? Mama, anong nangyayari sa iyo? Mukhang may alam siya. Ano pang ilalaban yan? Nakakahiya naman talaga. Hindi ko talaga akalain. May tinatago palang galing si Lu Xinghe. Napakaganda talagang pakinggan. Napakalagal na nung huli akong nakarinig ng ganito kayaman at malambing na musika. Imposible! Isa lang siyang from D. Paano siya naging ganito kagaling? Wow. 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 Salamat sa inyong lahat. Yehey, nanalo si Mama. Hindi ko akalain
Nanalo talaga si Lu Xinghe. Si Joe, nanalo ako. Miss Lu, masyado kitang minaliit. Ang musika ay walang pinipiling bansa, pati ang tunog ng bawat instrumento ay walang mataas o mababang antas. Classical man na musika o musikang western, lahat ay may sariling ganda at katangian. Talagang wala itong pinagkaiba sa dangal. Maraming salamat sa aral. Ang galing, nanalo si Gu Group. Sa atin na ang proyektong Tianchi. Lu Xinghe, humanda ka sa akin. Lusinghe, ang galing-galing mo talaga. Hindi lang naman ito dahil sa akin, dahil ito sa tulong ninyong lahat, kaya ako nanalo. Sige na, lahat naman tayo magaling. Pero, pinakamalaki ang ambag ni Lu Xinghe, di ba guys? Oo nga. Ay, nasaan si Director Shu? Kakaalis lang ni Director Shu. Baka natatakot siyang maparusahan ni President Gu, kaya siguro tumakas na siya. Ang tagal na ni Director Shu sa kumpanya, pero wala naman siyang napapatunayan. Tapos ngayon muntik pa niyang mapahamak ang kumpanya. Hindi siya nararapat sa pwesto niya. Mabuti pang si Lu Xinghe na lang ang maging direktor. Hi, Ngayong pagkakataon, si Xu Churan ay sadyang nakipagkasundo sa kalaban. Isang malaking pagkakamali ito. Binaliwala ang patakaran ng kumpanya, simula ngayong araw, tinatanggal na siya bilang direktor. Yehey, Mama. Ma-promote ka na at tataas ang sahod mo, kaya mabibili mo na si Juan Juan ng maraming laruan. Paano mangyayari yon? Hindi ko pa alam ang mga gagawin. Baka hindi ko kayanin ang trabaho. kayang-kaya mo yan. Ang kakayahan mo, saksi kaming lahat doon at basta magsumikap ka, siguradong mas gagaling ka pa. Pero, 100,000 piso ang buwan ng sahod. 10, 100,000? Mama, gaano po ba kalaki ang 100,000? Kung 100,000 ang sahod ko buwan-buwan, bago mag-3 taon, makakabili na tayo ng bahay sa Imperial Capital. Ang dami niyon? Paglaki ni Juan Juan, maging direktor din ako. Sige, maging direktor din si Juan Juan para kumita ng malaki. Kung gayon, magsimula ka na ngayong araw. Salamat, President Gu. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibiguin sa inyong inaasahan. Congratulations sa iyo. Salamat sa pagod ninyong lahat. Ngayong nanalo tayo sa kompetisyon, libre ko kayo sa Nightfall Bar. Salamat po, President Gu. Sasama rin ako! Sasama rin ako! Bata ka pa, hindi ka pwedeng pumunta roon. Mamaya ay pasusundo kita kay Special Assistant Zhang pauwi. Hump. Sinasabi ko sa inyo, na-promote ako ngayong araw. Hindi pa ako lasing. Iinom pa ako. Sige na. Sige na. Hindi ka palasing. Si President Gu talaga, naawa sa ating mga empleyado. Kaya kinuha tayo ng kanya-kanyang kwarto. Ihahatid na kita sa loob para makapagpahinga. Halika na. Halika rito, magpahinga ka na ng mabuti. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako lasing. Iinom pa ako. Guxi Show. Guji Zhou. Alam mo ba? Alam mo ba? Kung gaano kita kaminahal sa mga taong lumipas? Alam mo ba? Kung gaano kita kagusto? Lu Xinghe, anong sinabi mo? Pwede mo bang ulitin? Gaano ba karami ang nainom mo kagabi? Hindi pwede? Si Guxi Zhu ngayon ay may gusto ng iba? Hindi ka na niya mahal? Bakit nakatabi ka na naman sa kanya sa pagtulog? President Gu, aalis ka ng 1 buwan para sa business trip. Di mo ba isasama ang asawa mo? Hindi na, bago pa lang siyang naging director. Hayaan muna natin siyang makapag-adjust. Dumiretso na tayo sa ibang bansa. Director Lu, ngayong buwan sanay ka na ba sa pwesto mo rito sa opisina?
Sabi ni President Gu, kung di mo gusto ang kwartong ito, pwede nating palitan ng iba. Huwag na. Ayos naman lahat. Bumalik ka na muna sa trabaho mo. Sige po, tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Bakit bigla akong nasusuka? Kung bibilangin ang oras, 1 buwan na akong di dinadalaw. Posible kayang buntis ulit ako? Buntis nga talaga ako. Nangyari ito noong gabing nalasing ako. Magkakaroon na naman ako ng cute na baby. Sandali lang. Si Guxizo ngayon ay may gusto ng iba. Kapag nalaman niyang may anak ako, hahayaan kaya niya akong manatili? Director Shu. Nakabalik na si President Gu mula sa business trip. Inutusan niya akong sunduin ka. Ang bilis naman. Opo. Tara na. Secretary Zhang, may kailangan ba sa akin si President Gu? Oh, siya. Lu Xinghe? Bakit? Di ba kita pwedeng hanapin kung walang dahilan? Kumusta? Nakaka-adjust ka ba? Oo, maayos naman ang lahat. Nami-miss mo ba ako? Guxizo, ako. Hayaan mo na. Parang wala na lang akong tinanong. Teka, may itatanong pala ako sa'yo. Pwedeng sagutin mo? Ito ng seryoso? Sige. Gugustuhin mo pa bang magkaroon ng anak bukod kay Juan Juan? Hindi siguro siya kampante sa akin. Takot siyang baka hindi ko mahalin si Juan Juan. Hindi na. Magkakaroon lang ako ng anak sa taong mahal ko talaga. Naintindihan mo ba? Kapag sinabi ko to, siguradong mararamdaman niyang mahal ko pa rin siya. Hindi ba't alam ko naman na makikipaghiwalay siya sa akin para pakasalan si Shuchuran? Bakit ko ba inisip na itutuloy niya ang pagbubuntis ko sa anak namin? Bakit mo naman biglang naitanong yan? Wala lang. Papasok na ako sa trabaho. Ano, kung wala ka ng kailangan, mauna na ako sa'yo. May kailangan pa ako. Noong gabi ng victory party noong nakaraang buwan, napainom ako ng marami, kaya hindi ko na masyadong matandaan ang lahat. Pero parang natatandaan kong nakita kita. Ako, wala naman ba akong nagawang masama sa'yo? Hindi ko na maalala. Nitong huling buwan, ang layo mo sa akin. Dahil ba may nangyaring hindi maganda noong gabing yon? Tungkol sa victory party noong gabing yon, talagang wala na akong matandaan. Ang natatandaan ko lang, parang may pumasok sa kwarto ko. Mukhang hindi niya naaalala kung sino ang nakasama niya noong gabing yon. Ikaw ba yon? Hindi ako. Basta hindi ako aamin. Ligtas ang sanggol sa sinapupunan ko. Ang tao sa kwarto ko noong victory party, hindi ikaw? Oo naman. Lasing ako noong gabing yon, kaya umuwi na agad ako. May pumasok ba sa kwarto mo? May nangyari ba? Wala, hindi na importante. Magtrabaho ka muna. Sabay tayong uuwi mamayang gabi. Hindi niya nga talaga naaalala. Anak, kapag nag-divorce na kami, isasama kita at si Kuya Juan Juan para umalis dito. Mamumuhay tayo ng maayos ng magkakasama. President Gu, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Noong gabi ng victory party noong nakaraang buwan, may babaeng pumasok sa kwarto ko. Po? Hanapin mo siya. Babae? Sino po? Kung alam ko, ipapahanap ko pa ba sa iyo? Oh, nagtaksil po kayo. Sabihin na lang nating naisahan ako. 1 buwan na ang nakalipas, hanapin mo ang babaeng yon. Kung masama ang balak ng babaeng yan, at bigla siyang lumapit dahil nagdadalang tao, hindi dapat mangyari ang ganoong bagay. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya.
at tutulungan kayong ayusin ang lahat. Sandali lang. Sandali lang. Hindi to pwedeng malaman ni Lu Xinghe. Hindi habang buhay maitatago ang katotohanan. Malalaman at malalaman din niya ito. Pagdating ng oras na yon, mas lalong maaapektuhan ang relasyon ninyong mag-asawa. Hanapin niyo muna ang babaeng yon kapag naayos na ang lahat ng problema. Ako mismo ang magtatapat sa kanya. Sige po. Wala na nga ako sa kumpanya. Bakit sinasamahan mo pa rin ako? Kahit wala na kayo sa kumpanya, asawa pa rin kayo ni President Gu. Kayo ang boss ko. Ang samahan kayo sa pag-shopping ay bukal sa loob ko. Masyado kang tapat. Pumunta ako sa kumpanya para samahan si Jeju. Balak ko na kasi sa susunod ay mag-focus na lang sa pamilya. Matagal ka ring nagtrabaho sa ilalim ko. Kung may rekomendasyon ko sana, siguradong sayo na ang posisyon ng manager. Sino bang mag-aakalang biglang susulpot ang Lu Xinghe na yan? Ang ganda ng relasyon niyo ni President Gu. Pero ang Lu Xinghe na to, nangahas pang makisawsaw sa relasyon ng iba. Ayaw na ayaw ko sa mga ganyang tao. Madam, huwag kayong mag-alala. Itong si Lu Xinghe, sisiguraduhin kong mapapaalis siya sa kumpanya. Basta't makaalis si Lu Xinghe sa kumpanya, sinisiguro ko sa'yo, mapupunta sa'yo ang posisyon ng manager. Madam, hintayin niyo ang magandang balita. Hindi ko hahayaan na si Lu Xinghe ay sirain pa ang relasyon niyo ni President Gu. Director Lu, alam mo ba kung sino ang pinakasalan ni President Gu? Hindi ko alam. Pero sa napapansin ko, sa lahat ng babaeng nasa paligid ni President Gu, ikaw ang laging kasama niya. At naalala ko pang sinabi mo sa akin, kapangalan ng asawa mo si President Gu. Sabihin mo na sa akin, pangako hindi ko ipagsasabi sa iba. Nagbibiro lang ako noon. Trabaho lang ang iniisip ko ngayon. Ayokong mawalan ng trabaho. Sige na nga, aalis na ako. May mga tao talaga na hindi na nagbago ang masamang ugali. Kunwari ayaw pero ang totoo. Iniisip lang pala kung paano mangakit ng lalaking may asawa na. Nakakasuka talaga. Anong balak mong gawin? Bata ka pa para mag-asal ganyan. Huwag kang parang asong ulol na nanggigigil. Ikaw, Lu Xinghe. Kahit asong ulol pa ako, mas mabuti na to kaysa sa yung walang hiyang babae ka. May mahal na si President Gu. Pero nangangarap ka pa ring mapalapit sa kanya. Hindi mo man lang ba tiningnan kung anong klaseng tao ka? Balita ko, hiniwalayan ka ng boyfriend mo. Bakit? Balak mo na bang lumapit agad kay President Gu? Ang galing mo rin talaga, ano? Ikaw, ano bang pakialam mo kung iniwan ako? Kung anong klaseng tao ako, ano bang pakialam mo? Ikaw na hamak na taga-kumpuni at ambisyosang babae. Ako na ang boss mo ngayon. Sa paghamak mo sa trabaho ko, hinihiya mo lang din ang sarili mo. Bakit kailangan mo pang manakit kung ikaw din naman ang talo sa huli? Ikaw, Lu Xinghe, kahit naging direktor ka pa, ano naman ang magagawa niyan? Ang mahal ni President Gu ay si Xu Churan. Silang dalawa ang itinadhana para sa isa't isa. Huwag mo na yung problemahin. Pero papayuhan kita. Ang mga pakialamero ay laging napapahamak. Ikaw, Lu Xinghe, huwag mong isipin na ang mga maruruming paraan mo ng pag-akit sa lalaki ay hindi alam ng iba. Gusto mo ba? Ipaalam ko sa buong kumpanya kung anong klase kang tao. Kasama ko siya. Presidente Gu. Hindi yan ang iniisip nyo. Si Lu Xinghe ay Sa pagpapakalat ng chismis at pagbabanta sa kasamahan mo, ibigay mo na ang resignation letter mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Papasok na ako sa trabaho. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Sige. Presidente Gu, naaalala mo pa ba ang gabi ng victory party? Pagkatapos ng nangyari sa atin, sisasantahin mo lang ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ikaw ba ang kasama ko ng gabing iyon? Noong gabing dumaan ako sa kwarto ni President Gu, may narinig akong boses ng babae. Hindi ko akalain na si President Gu ay hindi pala talaga alam kung sino ang babaeng yun noong gabing iyon.
Paano kaya kung magpanggap ako, kahit para na lang sa Director Shu, kung hindi man ako i-promote o dagdagan ng sahod, tiyak na bibigyan pa rin ako ng malaking halaga. Ikaw ba talaga yon? President Gu, marami po kayong nainom noong gabing yon. Ako po ang pumasok sa kwarto nyo. Ang lakas ng loob mo. Balak mo pa akong linlangin. Makinig kayo. I-announce ito, iban siya sa buong Imperial Capital. President Gu. Hindi ako ang babae noong gabing yon. Sandali lang. President Gu, narinig ko lang po sa kwarto nyo na may boses ng babae, pero hindi po talaga ako yon. Puro ka kasinungalingan. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa harap ko. Hindi kailangan ng kumpanya ang katulad mo. Ilabas siya. President Gu, patawad po. Nagkamali po ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. President Gu, Nahanap ko na po. Naayos na ang kuha ng CCTV. Ang babaeng kasama niyo noong gabing yon ay ang inyong asawa. Ano? Bilisan mo. Tawagin mo si Lu Xinghe dito sa akin. Opo. President Gu. May kailangan ka ba sa akin kaya mo ako pinapunta rito? Lu Xinghe, bakit kailangan mo pang magsinungaling? At ayaw mong aminin na ikaw ang kasama ko nung gabing yon? Di ba kasala naman tayo? Normal lang naman na may mangyari sa atin. Ikaw? Bakit ba masyado kang seryoso? Para namang luging-lugi ka pa niyan. Lu Xinghe, mula nung kinasal tayo, napakalamig mo sa akin. Akala ko ayaw mo sa akin, kaya sinadya mong iwasan ang pag-uusap na to. Mahal mo pa rin ba ang mayaman mong ex dati? Ganoon mo ba siya kamahal? Gu Zizhou? Nasa kumpanya tayo? Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Lu Xinghe? Ako si Gu Zizhou. Ganito na lang ba ang tingin mo sa akin? Ang nangyari nung gabing yon, ganoon ba kahirap aminin? Uy, di mo ba napapansin? Sa pagitan ni na President Gu at Manager Lu, parang may lihim sila. Bakit mo naman nasabi yan? Isipin mo, sabi nila ang mahal ni President Gu ay si Xu Churan. Pero nung nasa kumpanya pa si Xu Churan, hindi naman kailanman naging ganito kalapit si President Gu sa kanya kumpara kay Manager Lu. Sabihin mo, ang asawa kaya ni President Gu ay si Lu Xinghe? Kung si Lu Xinghe yon, bakit hindi nila isa publiko? Sa tingin ko masyado ka lang nag-iisip. Sige na, magtrabaho na tayo. Sige. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Lu Xinghe, May kailangan ka ba? ano bang relasyon niyo ni Zizhou? Ang tanong na yan, hindi ba dapat kay Gu ex si Zumo itinatanong? Karangalan mo na tinatanong kita. Alam mo naman na napakalalim ng pagsasama namin ni Zizhou, pero pilit ka pa ring lumalapit sa kanya. Sabihin mo na, ikaw ba ang babaeng pinakasalan niya? Sinabi niya sa'yo? Sabihin mo na lang kung oo o hindi. Paano kung sabihin kong oo? Bruha ka. Ex Churan, huwag kang masyadong abusado? Lu Xinghe, ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo naman na napakalalim ng pagsasama namin ni Zizhou, pero pilit ka pa ring lumalapit sa kanya. Miss Chu, ano man ang relasyon namin ni President Gu, kung hindi mo na dapat ako pinapakialaman, di ba? Anong dapat kong gawin para iwanan mo si Zizhou? Pasensya ka na. Legal kaming mag-asawa sa ngayon. Kapag nakuha ko na ang divorce papers, kusa naman akong magbibigay ng daan sa'yo. Maghihintay? Palusot mo lang yata yan eh. Gusto mo lang sigurong samantalahin ang pagkakataon para paibigin sa'yo si Zizhou at makuha ang posisyon ng Mrs. Gu. Lu Xinghe, napakatuso mo talaga, napakasama ng ugali mo. Lalaki lang yan. Hindi naman naabot sa punto na magiging kasing desperada mo ako. Hoy, bakit aalis ka na agad ngayong nabisto na kita? Sinasabi ko sa'yo, akin si Zizhou, habang buhay siyang magiging akin, hinding-hindi mo siya maaagaw.
Sino bang nakikipag-agawan sa'yo? Ano kayang gagawin niya kapag nakita niyang tinulak mo ako? Ano kayang mangyayari sa'yo? Lu Xinghe! Lu Xinghe, ayos ka lang ba? Tijo. Nasasaktan ako. Churan, ayos ka lang ba? Sizo, ang sakit talaga. Halika. Magtiis ka muna. Dadalhin kita sa ospital. Sige. Gising ka na? Anong nararamdaman mo? Ang kamay ko. Bakit wala nang pakiramdam ang kamay ko? Napinsala ang kamay mo. Napinsala? Napinsala ang kamay ko. Paano na ako makakatugtog ng piano niyan? Kung di na ako makakatugtog, paano na ako? Gagaling din yan. May babalik pa yan sa operasyon. Kahit maayos pa yan, hindi na ito magiging gaya ng dati. Tahan na. Pananagutan kita hanggang sa huli. Sabi ko na nga ba, sa puso ni Gook si Zhou, si Shu Churan talaga ang... Oras na rin siguro na umalis na ako kasama si Huan Juan. Si Zhou. Siya yun. Siya ang may gawa. Sinadya niya akong itulak. Miss Zhou, hindi naman ako naglabas ng lakas. Paano matutumba ka ng ganyan? Kung hindi ikaw, ibig mo bang sabihin ay sinadya ko na isakripisyo ang sarili ko para lang mapagbintangan ka? Hindi ganyang tao si Lu Xinghe. Si Zhao, ganito na ang nangyari. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Lu Xinghe, humingi ka ng tawad ngayon din. Hindi ko talaga siya tinulak. Pati ba naman ikaw? Di naniniwala sa akin? Napinsala ang kamay niya. Ano namang pakialam ko doon? Malinaw namang nagpapaawa lang siya. Lu Xinghe! Maniwala ka man o hindi, hindi ko siya tinulak at hindi ako hihingi ng tawad. Xizo, huwag kang aalis. Hindi ko kayang wala ka. Ang sakit. Ako ang mananagot para kay Lu Xinghe. Dahil sa sinabi mo, panatag na ang loob ko. Lu Xinghe, sa tingin mo ba mananalo ka sa akin? Sige na. Pananagutan kita hanggang sa huli. Lu Xinghe, noong una pa lang, ikaw na ang unang bumitaw kay Gu Exazu. Ngayon ang mahal na niya ay si Shu Churan. Ano pa bang inaasahan mo? Para sa munting sanggol sa sinapupunan at para kay Huan Juan, hindi na dapat lumalim pa ang gulo. Cheers! President Gu, nasaan ang anak ko? Saan mo siya tinago? Isasama ko na siya. Pangako na hindi na ako manggugulo sa buhay mo. Anak ko rin yun. Sa tingin mo ba ay ibibigay ko na lang basta? Ako? Nagmamakaawa ka ba? Oo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung magmamakaawa ka, dapat ayusin mo ang kilos mo. Wala pa akong nakitang nakatayo kung magmakaawa. Lumuhod ka. Oo nga. Lu Xinghe, dapat ka talagang lumuhod sa harap ni Shisho. Tama, lumuhod ka na agad. Luhod na, luhod na. Luhod na. Mga kaklase, siguro naman, alam ninyong lahat na si Lu Xinghe ang dating girlfriend ni Xisho. Nung una,
Hiniwalayan niya si Sishu dahil mahirap lang ito. Nakipaghiwalay siya. At dahil sa sobrang ambisyon, ay naghanap ng mayamang lalaki at sa kawalan ng hiya, binigyan pa ng anak si Chichu. Lu Xinghe, nakakadiri ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, alam mo bang magiging matagumpay si Xiju, kaya gusto mong ang anak mo ang magmana ng ari-arian ni Shizhou? Oo nga, masyadong mapangahas. Lu Xinghe, kasalanan mo ang lahat. Bakit di ka pa lumuluhod? Lu Xinghe, bakit di ka pa lumuluhod? Kasalanan ko ang lahat. President Gu, luluhod ako sa harap mo, pero sana, maibalik mo sa akin ang anak ko. Lu Xinghe, bilisan mo at lumuhod ka na. President Gu, yuyuko ako sa'yo. Lu Xinghe, para kang aso kung mabuhay ngayon. President Gu, pwede na ba to? Pwede mo na bang ibalik sa akin ang anak ko? Lu Xinghe, nagsisimula pa lang tayo. Shizhou, ano pa ang gusto mong gawin sa kanya? Pumili ka ng isang lalaki dito at makipaghalikan ka ng 3 minuto para makita ng lahat. Ano sa tingin mo? Ay, maganda yan. Lu Xinghe, wag mo akong piliin ha. Isa kang mukhang pera na babae. Lu Xinghe o Lu Xinghe, paano na yan? Ayaw naming lahat sa'yo. Gug Zhao, kailangan mo ba talaga akong hiyain ng ganito? Layas. Shizhou, bakit? Layas kayong lahat. Tara na, tara. Bitawan mo ako! Pinaluhod kita at lumuhod ka naman, pinalingon kita para humalik at ginawa mo? Sabi ko mahalin mo ako. Bakit di mo na ako mahal? Gabi na? Saan ka pupunta? Sa labas titira, ikaw ang tunay na ama ni Juan Juan. Nagitiwala ako. Naaalagaan mo siyang mabuti. Gug, Zhou. Maghiwalay na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba? Kailangan pa nating itapon ang panahon sa nakakatawang kasal na to? Lu Xinghe, huwag kang magbiro ng ganyan. Gu Zhishao, mabuti kang tao. Pero sa pagitan nating dalawa, lagi na lang may lamat na hindi na kayang ayusin pa. Ang ganitong pagsasama, hindi ito ang gusto ko. Gusto ko munang mag-isip para kumalma ang lahat. President Gu, nahanap ko na, noong iniwan kayo ng misis nyo, may mabigat siyang dahilan. Anong sinabi mo? Noong pumanaw ang ama ng misis nyo, hiningi ng tiyuhin niya ang mana ni pamilyang Gu. Tumanggi ang misis nyo, kaya ginamit niya ang kaligtasan nyo para takutin siya. Kaya nakipaghiwalay sa inyo ang misis nyo. At isa pa, sa nakita sa CCTV, si Xu Churan ay kusa lang natumba. Ngayon din, suriin niyo ang CCTV sa baba ng kumpanya. At saka, alamin niyo ng malinaw kung paano talaga natumba si Xu Churan. Masusunod. President Gu, ito ang kuha ng CCTV kaninang hapon. Kahit hindi nakita sa CCTV ang buong nangyari, pero base sa paulit-ulit na pagsusuri sa anggulong ito, siguradong hindi itinulak ni Madam si Xu Churan. Kasalanan ko ang lahat? Sa loob ng maraming taon, ay maling-mali ang naging hinala ko sa kanya. President Gu, hindi sa nangingialam ako ha, pero ang Xu Churan na, yan, halata namang ginawa, yun para hiyain si Madam, para makuha ang atensyon nyo, at tuluyan ng mapaalis si Madam. Isang plano para sa dalawang layunin. Bakit ba kayo nalinlang ng ganoon? President Gu, saan kayo pupunta? Pupunta ako sa kanya para humingi ng tawad. Ay naku, wag na kayong mag-abala. Ito yung card na ipinapabigay ni Madam sa inyo. Sabi niya sa nakaraang mga taon, ang mga utang niya sa inyo ay bayad na lahat. Kapag maayos na ang kalagayan niya, kukunin na niya si Juan Juan. Saka, nakapirma na siya sa divorce papers. Divorce papers? Kababasa ko lang ng balita, nasa airport na ngayon si Madam. Bakit hindi mo agad sinabi?
Hindi ba? Kayo mismo ang nagpaalis sa kanya. Tapos ngayon nagmamadali kayo? Hindi pa tayo nakakarating sa airport. Bakit ka huminto? Ano kasi? President Gu. Tingnan niyo po. Alas 3 na ng hapon. Nalaman ko na matagal nang nakaalis ang flight ni Madam. Kahit pumunta pa tayo sa airport ngayon, wala na ring silbi yun. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko po alam. Basta. Wala kang silbi. Hindi po. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Ngayong umalis na si Madam, mukhang hindi na siya babalik kailanman. Ipaalam sa lahat. Siguraduhin ninyong mahahanap niyo si Lu Xinghe. President Gu, naipadala na po ang abiso. Siguradong mahahanap na natin agad si Madam. Isang gabi na po kayong hindi natutulog. Kung maaari po sana, ay huwag muna kayong pumasok ngayon. Huwag na. Magandang umaga, President Gu. Hindi ba't palagi kang maaga pumasok sa trabaho? Bakit ang laki ng huli mo ngayon? Flight ni Director Lu ngayon. Kakagaling ko lang ihatid siya. Ano? Sinong sinabi mong hinatid mo? Si Director Lu Xinghe po. Kailan pa? Nasaan siya? Ngayon lang po, nandyan lang siya sa unahan, naghihintay ng bus sa sakayan, siguradong hindi pa siya nakakalayo. Anong nangyayari kay President Gu? Special Assistant Zhang, hindi mo ba siya susundan? Naku naman, sa ganitong pagkakataon, bakit pa ako susunod? Gusto ko pa kayang mabuhay. Wala na tayong magagawa rito. Pumasok na tayo sa trabaho. Sige. Lu Xinghe, Gu Zizhou, anong ginagawa mo? saan ka pupunta? Hindi ka ba papasok? Uuwi na ako sa probinsya natin. Nagpasa na ako ng resignation letter. Hanggat wala ang pirma ko, walang visa ang pag-alis mo. Naibigay ko na sa'yo ang divorce papers. Hindi ako makikipag-diborsyo sa'yo. Sumama ka sa akin. Gu Zizhou, Hindi ko tinanggap ang resignation mo, kaya empleyado ka pa rin ng kumpanya ngayon. Kung aalis ka ng walang pahintulot, ayon sa nakasaad sa kontrata, kailangan mong magbayad ng malaking multa. magbabayad? Bakit? Hindi mo ba binasa? Malinaw na nakasulat sa kontrata. Nasa estado ng pera mo ngayon, siguradong hindi mo to kayang bayaran. Ikaw, Xinghe, alam kong noong iniwan mo ako, may mabigat kang dahilan. Sa loob ng maraming taon na mag-isa mong pinalaki si Huan Juan, nagpakahirap ka. Gu Zizhou, bakit mo sinasabi ang mga ito ngayon? Hindi ba't gusto mo si Xu Churan? Sabi ko na nga ba? Sa puso ni Gu Zizhou, si Xu Churan pa rin ang pinakamahalaga. Panahon na rin siguro na isama ko na si Huan Juan at umalis. Zizhou? Siya ang may gawa. Sinadya niya akong itulak. Miss Xu, hindi naman ako naging marahas. Paanong mahuhulog ka ng ganon? Hindi ikaw? Ibig mo bang sabihin ay sinadya kong matumba? Na itataya ko ang sarili kong kaligtasan para lang pagbintangan ka? Hindi ganyang klaseng tao si Lu Xinghe. Zizhou, ganito na ang nangyari. Kinakampihan mo pa rin siya. Lu Xinghe, humingi ka na ng tawad ngayon din. Talagang hindi ko siya tinulak? Pati ba naman ikaw? Hindi naniniwala sa akin? Napinsala ang kamay niya. Anong kinalaman ko doon? Malinaw na gumagawa lang siya ng eksena. Lu Xinghe, Maniwala ka man o hindi, hindi ko siya tinulak at hindi ako hihingi ng tawad. Zizhou, huwag kang aalis. Hindi ko kayang wala ka. Masakit na masakit. ako na ang magiging responsable para kay Lu Xinghe. Lu Xinghe, sira-sira ba ang ulo mo? Paano ako makikisama sa isang tao na hindi ko naman gusto? Anong ibig mong sabihin? Tama ka? Gusto kita. Kahit na iniwan mo ako noon, gusto pa rin kita. Handa akong sumunod sa lahat ng gusto mo. Nakipaglapit lang ako kay Xu Churan para asarin ka lang. Gu Zizhou, bakit ang isip bata mo? Xinghe, maraming taon na ang nasayang sa atin. Huwag na nating hayaang lumipas pa ang pagkakataon. Pwede ba? Oo. Zizhou, ikaw, magiging tatay ka na ulit.
Ibig mong sabihin, noong gabing iyon, ang nabuntis kita? Napakasaya ko. Ang pamilya natin, sa wakas ay magkakasama na ng maayos. Magpapaayos ako agad ng team building para ipagdiwang ang pagbubuntis mo. Nagkasundo na tayo. Sekretong kasal lang, dapat ay tahimik lang tayo. Sige, masusunod ang gusto mo. Oo nga pala. Nasaan si Juan Juan? Nasa ibang bansa ang bata, kasama si mama. Nag-enjoy siya doon, siguro pag-uwi niya rito. Kuya na siya. Director Lu, alam ko namang babalik ka. Pinahahalagahan ni President Gu ang mga talentadong tao. Paano kanya hahayaang umalis? Ibigay mo na sa akin ang plano para sa team building. Plansado na ang plano para sa team building. Nakatakda na ito sa makalawa. Sabi ni President Gu, ikaw daw ngayon ay kailangang magpahinga ng mabuti, hindi dapat mapagod, kundi ay babawasan ang sahod namin. Mahalaga kami ng baby sa puso ni Exijo. Wow, isa itong resort. Hindi ko akalain na dito gagawin ng kumpanya ang team building natin. Oo nga, ang ganda talaga ng paligid dito. Narito na ba ang lahat? Ito ang mga keycard ng hotel. 2 tao sa isang kwarto. Bahala na kayong maghati-hati. Para sa iyo. Director Lu, tayo bang dalawa ang magkasama? Sige. Puno na ang mga kwarto sa hotel na ito. Sa kabilang hotel tutuloy si Director Lu. Kayo po ang namumuno. Pasensya na po sa abala. Walang problema. At saka, sabi ni President Gu, magpakasaya kayo sa pagkain at inumin. Dahil lahat ng gastos ay sagot na ng kumpanya. Wow, grabe. Ang galing naman. Mabuhay si President Gu. Mabuhay si President Gu. Mabuhay si President Gu. Sige na, bumalik na kayo sa hotel para ilagay ang mga bagahe nyo. Madam, pribadong lugar na ang nasa harap, walang ibang makakapasok, kaya huwag na kayong mag-alala sa iba. Sige, Special Assistant Zhang, sa susunod, kapag tayo lang, tawagin mo na lang akong Director Lu. Naku, kayo po ang madam ni President Gu. O sige, kung sa harap ng kumpanya at mga empleyado, naintindihan ko, pero kapag tayo lang, mas mabuting tawagin kayong madam. Masaya ka ba rito? May gusto sana akong pag-usapan. Ang tungkol sa matituluyan. Lahat yan ay inayos ni Special Assistant Zhang. Kung gusto mong lumipat ng kwarto, kailangan mong kausapin si Special Assistant Zhang, pero marami siyang ginagawa. Malamang ay wala siyang oras. Wag na lang pala. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi naman. Napakaganda talaga rito. Gusto mo ba? Kung gusto mo, pagkatapos ng team building, manatili ka pa rito ng ilang araw. Wag na lang. Sabi ni Special Assistant Zhang sa group chat, may ilang laro raw nagaganapin. Sasali ka ba? Hindi, wala akong gana. Sige, titingnan ko lang sandali. Sige na nga, titingin na rin ako. Naniniwala ka bang ma-shoots ko to? Ang galing naman. Director Lu, sa wakas dumating ka rin. Anong nilalaro niyo kanina? Nagpaligsahan kami sa paghagis kanina. Tapos na yon, magsisimula na ang susunod na round. 2 tao bawat grupo. Kung sinong grupo ang pinakamabilis kumain ng pansit, ang unang makakaubos ang mananalo. Kaming mga talo, kailangang tanggapin ang parusa na magpaputok ng lobo. President Gu. Maglaro muna kayo. Director Lu, gusto mo bang sumali sa amin? Sige, sige ba? Sige na nga. Uy, Director Lu. May kulang pa tayong isang miyembro. Sino sa inyo ang gustong makasama si Director Lu sa team? Sandali, mga kasama. Gusto niyo bang makita na sumali rin sa laro ang ating President Gu? President Gu. President Gu. President Gu. President Gu. President Gu. Paano ba ito laruin? Maglalaro tayo ng pares-pares. Bawal maputol ang noodles habang kinakain. Kung aling grupo ang may pinakamabilis na oras at unang makakaubos ang siyang mananalo. President Gu, baka gusto niyo pong mauna kasama si Director Lu? Sige. Oh, tara na.
Galingan nyo! Kaya nyo yan. Go, go, go. Wow! Hala, Grabe! President Gu, maaari ko bang i-post para i-promote ang kumpanya? Sige lang. Ang saya ng mga laro sa team building. Ginamit ko ang kamay ko para lang paalisin ka. Para sa yaman at luho, ayaw mo talagang umalis. Dahil diyan, wag mo akong sisihin. Magiging malupit ako. Halo, gusto kong hiyain mo si Lu Xinghe. Sirain mo ang dangal niya. Hanggang sa mapilitan siyang makipagdiborsyo kay Gu Exizhou. Director Lu, sigurado ka bang di mo na kailangan na samahan kita sa hot spring? Wag na, nakapag-hot spring ka na naman. At mas sanay din akong mag-isa. Napagod ka na buong araw? Bumalik ka na at magpahinga. Sige po. Sino ka? Anong gagawin mo? Ikaw ba yung asawa ni Gu Zizhu? Kaaway ba siya ni Gu Xizhou? Hindi. Gabi na. Di pa ba bumabalik si Lu Xinghe? President Gu, parang gamit po ito ni Director Lu. Bakit ka nandito? Bilis! Sabihan mo agad ang hotel, puwersahang buksan ang lahat ng kwarto para hanapin si Lu Xinghe. Masusunod po. Dahil alam mo naman na asawa ako ni Gu Xizhou, sa ginagawa mong ito sa akin, hindi ka ba natatakot na makalaban si Gu Corporation? Wala na rin naman akong matatalo pa. Ano naman ang pakialam ko kung makalaban kita? Si Xu Churan ba ang nag-utos sa'yo? Hindi ko akalaing matalino ka pala. Pero, Bitawan mo ako! matigas ang ulo mo. Humanda ka! Lu Xinghe, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tumawag kayo ng doktor, bilis. Kumusta ang bata? Hindi ka buntis. Hindi buntis? Pero nagtest ako. Kumusta ang bata? Hindi ka buntis. Hindi buntis? Pero nagtest ako. Nag-test ka ba sa pangalawang pagkakataon? Minsan ay expired na ang mga gamit na yon, kaya hindi tumpak. Ilang beses ko nang sinuri. Siguradong hindi ka buntis. Nagkaroon ka lang ng kaunting sugat. Magpahinga ka lang at gagaling din yan. Sige po, salamat Doc. Maling akala lang pala ang lahat. Kumusta? Masakit pa ba? Sa halip na tanungin mo ako kung masakit, bakit hindi mo tanungin si Xu Churan kung bakit niya ako ginaganito? Anong kinalaman ni Xu Churan dito? Pinagtatanggol mo pa rin siya, di ba? Inamin na mismo ng lalaking yon. Inutusan ni Xu Churan ang lalaking yon? Nagkukunwari ka pa. President Gu, doon sa lalaking tinanong ko, mismo niyang inamin na pinadala siya ni Xu Churan para hiyain ng madam. Ngayon, naniniwala ka na bang hindi ko siya sinisiraan? Bakit parang may naaamoy akong selos? Hindi ako nagsiselos. Kumakalat ang balita sa labas na siya ang mapapangasawa mo. Ano na lang ang iisipin ko? Bilang tunay mong asawa? Kaya pala naging malamig ang pakikitungo mo sa akin. Dahil pala sa bagay na ito. Mukhang ganoon na nga. Mahal ko, tuwing lalapit sa akin si Xu Churan, ay agad akong umiiwas sa kanya. Ay naku, mabuti naman at naayos na ang hindi pagkakaunawaan. President Gu, sa tingin ko, upang maiwasan ang ganitong aksidente, panahon na para ipakilala ang tunay na pagkatao ni Madam. Sa darating na team building sa katapusan ng taon, ipapakilala ko na kung sino ka talaga. Wala akong problema doon. Huwag kang mag-alala. Dahil nagawa kanyang saktan ni Xu Churan, hindi ko siya palalagpasin. Sa team building na ito, papupuntahin ko rin siya, pero kailangan ko ang tulong mo.
Totoo ba ang sinasabi mo? Nag-divorce na si Shizu at Lu Xinghe? Totoo. Gu, Shizu. Nahuli niya kaming magkasama ni Lu Xinghe, kaya agad siyang nagpagawa ng divorce agreement at pinapirma si Lu Xinghe. Pinalayas na ngayon si Lu Xinghe mula sa Imperial Capital. Magaling ang ginawa mo. Kunin mo ang perang ito, lumayo ka rito, at wag na wag ka nang babalik, na intindihan mo? Makaaasa po kayo? Sinunod mo ba ang lahat ng iniutos namin? Sinabi ko po, wala akong idinagdag na kahit ano. Naniwala na siya ng lubusan. Ito ang card na ibinigay niya sa akin. Mabuti naman kung ganoon, dahil naging tapat ka sa pagbabago mo. Pababain namin ang parusa. Sa'yo ngayon, sige na. Joe, bakit ka napunta sa bahay ko? Kumusta na ang kamay mo? Bakit bigla ka na lang lumabas ng ospital nang hindi nagsasabi? Maayos na ang kamay ko. Pero sadyang sa ospital ay masyadong nakakabagot. Sabi ng doktor, kailangan ko ng pahinga, kaya umuwi na muna ako. Mabuti naman kung ganoon. Pasensya ka na. Dahil sa dami ng pinagdaanan mong hirap. Sabi mo papanagutan mo ako. Paano mo babalak gawin yon? Narito ako para sa bagay na yan. Ang taunang team building ng kumpanya ay gaganapin sa Villa Wangyue. 2 taon ka na rin nagtatrabaho sa Gu Corporation at nandoon ka rin nitong nakaraang 2 taon. Sumama ka ngayong taon. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Anong sorpresa yon? Ang pagmamahal mo sa akin? Hindi naman sa wala akong nararamdaman. Sa nakalipas na panahon, doon ko lang napagtanto kung gaano ka kahalaga sa akin. Kaya naman, gusto ko sa team building na ito, ay yayain kitang magpakasal. Seiju, totoo ba ang sinasabi mo? Kailan ba kita niloko? Magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka rin ng mabuti para nasa pinakamagandang kalagayan ka sa party. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maganda ako sa pagdalo. Seryoso po ba kayo? Sinasabi niyo bang magpo-propose si President Gu ngayon? Mamaya malalaman niyo rin ang totoo. Totoo nga talaga ang lahat. Ang tagal ding itinago ni President Gu ang pagpapakasal niya. Sa wakas ay ipapakilala na rin niya ang kanyang asawa. Shizu, nandyan ka na pala. Ang sorpresang inihanda ko para sa'yo, paparating na. Magpo-propose ka na ba sa akin mamaya? Sino siya? Sino siya? Sino kaya to? Lu Xinghe. Di ko akalain na ang dating simpleng Lu Xinghe ay ganito pala kaganda kapag nag-ayos. Di ko inaasahan na bukod sa alam ni Director Lu ang classical music, ang galing din pala niyang mag-violin. Bakit nandado si Lu Xinghe? Ngayong mahalagang araw na ito, may gusto akong i-anunsyo sa inyong lahat. Isang napakahalagang tao ang gusto kong ipakilala sa inyo. Wow, sa tingin mo siya na kaya yon? Iyon ay si Lu Xinghe. Kahit hindi ko alam kung bakit ka nandito, pero ano naman kung nag-ayos ka ngayon? Mamaya, ako pa rin ang magiging sentro ng atensyon dito. Ang asawa ko, si Lu Xinghe. Wow! Director Lu, di ko akalain na ikaw pala talaga ang lihim na asawa ni President Gu. Tignan nyo, sabi ko na sa inyo, hindi ordinaryo ang relasyon ni na President Gu at Director Lu. Tama ang hula ko. Oo nga, totoo pala. Pasensya na. Ayaw lang muna naming maging masyadong lantad. Kaya pansamantala naming itinago ang aming relasyon.
Kinasal ka talaga kay President Gu? Oo, kasal na kami. Si Ju, di ba kayo ni Lu Xinghe ay hiwalay na? Bakit naman ako makikipaghiwalay? Dahil siya. Dahil nag-utos ka ng mga lalaking nakaitim para saktan ako at nakita yon ni Gu Xiju. Paano mo nalaman? Dahil hindi ka nagtagumpay. Si Zu, sinabi mo kahapon na papakasalan mo ako. Sinadya mo lang ba akong lokohin para pumunta rito? Kung hindi ko sasabihin yon, paano ka naman darating? Si Ju, hindi gaya ng sinasabi niya ang nangyari. Siya yun. Siya ang gumawa ng sarili niyang eksena. Tama na. Akala mo ba ang pagkuha mo sa mga lalaking nakaitim para saktan ang asawa ko ay talagang maitatago mo? Di ko akalain na si Shu Churan ay ganyang klaseng tao pala. Nasa presinto na ngayon ang mga lalaking nakaitim. Ang mga sinabi niyo, pati ang ebidensya ng transaksyon ay naroon. Kailangan pa bang pumunta siya rito para ituro ka? Kaya pala nagtataka ako kung bakit. Naging ganoon kadali ang lahat. Talaga bang ganoon ang nangyari? Paanong nangyari yon? Sa wakas ay inamin mo rin ang kasamaan mo. Si Ju, aaminin ko na nawala ako sa sarili ko, pero totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, tinuring lang kitang parang kapatid. Ang tanging gusto ko, mula pa noong una, ay si Lu Xinghe lang. Bakit? Bakit kailangang si Lu Xinghe pa? Si Lu Xinghe ay isa lamang baduy na galing sa probinsya. Sa estado at posisyon, talong-talo ko siya. Bakit hindi pwedeng ako ang mahalin mo? Ang katayuan at pinagmulan sa buhay para sa akin ay kailanman walang mataas o mababa. Ang gusto ko ay kung sino siya. Sa aking mga mata, maging ang kanyang mga kakulangan, ay mga bagay na nagpapatibok ng puso ko, mga katangiang hindi ko matanggihan. Lu Xinghe, bakit ang swerte mo? Bakit nasa iyo ang mga bagay na habang buhay ay hinding-hindi ko makakamit? Shu Churan, talagang matigas ang ulo mo. Shu Churan, balak ko sanang dahil sa pinagsamahan natin, ay bigyan ka ng isang pagkakataon, pero dahil wala kang balak magbago, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Anong gagawin mo? Ipaalam sa lahat, mula sa araw na ito, ititigil na ng Gu Corporation ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Shu. Si Ju, hindi mo pwedeng gawin to. Mahal na mahal kita. Ilayo siya. Lu Xinghe, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Talagang kinuha na siya. Pasensya na sa gulong na saksihan nyo ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 araw na bakasyon. Salamat, President Gu. Kung magpapasalamat kayo, magpasalamat kayo sa asawa ng inyong presidente. Wow. Si President Gu at si Director Lu ay talagang para sa isa't isa. Hindi pa natin nababati sina President Gu at Director Lu ng maligayang pagpapakasal. Muli, pagbati sa inyo President Gu at Director Lu. Maligayang pagpapakasal. Congratulations, President Gu. Congratulations, Director Lu. Salamat sa inyong lahat. Nagpahanda ako ng salusalo para sa inyo. Maghanda na kayo para kumain mamaya. Wow. Salamat, President Gu. Salamat, Director Lu. Xinghe. Xinghe. Pa, kasalanan ito ng masamang babaeng si Lu Xinghe? Dahil sa kanya nakulong tayo ng matagal? At napinsala pa ang binti niyo? Hindi natin siya pwedeng palampasin. Lu Xinghe, di mo ba inaasahan? Nakalabas na kami. Ang ama ng batang yan, ang sumira sa binti ko. Papakitang gilas ako at pagbabayarin ko sila. Mahal ko, gising ka na ba? Anong nangyari sa akin? Sabi ng doktor, napagod ka lang ng husto. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Huwag ka munang pumasok sa trabaho ngayon, magpahinga ka muna rito sa bahay. Ipagluluto kita ng sopas na manok. Sige. Mama, masakit pa ba? Hindi na masakit, nak. Makakalabas na rin si Mama sa ospital agad. Wan-Yuan, nagbakasyon kayo kasama si Lola? Naging masaya ka ba? Marami kaming pinuntahan ni Lola. Pumunta rin kami sa malaking amusement park. Marami rin kaming nakilalang mga bagong kaibigan. Anak ko, basta masaya ka, ayos na yon. Mamaya, papasundo kita kay Special Assistant Zhang para makauwi ka na. Wala muna si Mama. Dapat magpakabait ka muna habang wala ako. Mahal ka ni Mama. Opo, mahal din po kita, Mama. Gising ka na pala? Oo.
gising ka na ba? Oo, Gusto mo bang uminom ng tubig? Nauuhaw ka ba? O gusto mong pumunta sa banyo? Gusto mong magbanyo, di ba? Goog si Joe, anong ginagawa mo? Nasa ospital tayo. Bitawan mo nga ako. Bakit? Masama bang buhatin ng asawa ko? Saka, sabi ng doktor, kailangan mo ng matinding pahinga. Pwedeng sa banyo o pwedeng sa kama, pumili ka. Ikaw, bastos ka talaga. Makinig ka, gabi na ngayon. Kung hindi mo ako gagamitin, kailangan mong tumawag ng nurse. Nagtrabaho na sila buong araw. Pagod na sila. Masyadong maraming gawain sa kumpanya araw-araw. Huwag ka nang pumunta rito bukas. Kumuha na lang tayo ng caregiver. Sa tingin mo ba kung wala ang pahintulot ko, may caregiver na maglalakas loob na kumuha ng trabaho mo? Ikaw, Sige na, gabi na ngayon. Ayaw mo namang makaabala sa ibang tao, di ba? Xinghe, maraming taon na ang nasayang sa atin. Mula ngayon, aalagaan na kitang mabuti. Nagdala ako rito ng maraming masusustansyang pagkain. Kapag kumain si Madam, makakakuha siya ng maraming nutrisyon at makakalabas na agad siya ng ospital. Kaya huwag ka nang mag-alala, batang amo. Juan, Mama, Juan, huwag kang matakot. Nandito kaming pareho ni Papa. Bitawan niyo ako. Masyado pa kayong mahina para kalabanin ako. Special Assistant Zhang, dalhin sila sa presinto. Halika, Juan. Tara, uwi na tayo. Sige,